Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 9 April 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Kawikaan. Basa. Kawikaan chapter 23 verse 1. Ito yung karugtong guys. Diba meron tayong 30 mga kawikaan na binigay. So karugtong ito ng number 5 kahapon. So number 6 tayo ngayon. Kawikaan chapter 23 verse 1. Number 6. Kung ikaw ay kasalon ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Verse 2. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Verse 3. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Verse 4. Number 7. Number 7 guys. Ng 30 mga kawikaan. Verse 4, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon. Verse 5, sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Number 8, verse 6, huwag kang makikikain sa taong kuripot, ni nanasain man ang masasarap niyang pagkain. Verse 7, sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan, aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. O so, ibig sabihin yung kuripot, hindi naman siguro lahat. Number 8. Verse 8, isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. Number 9, verse 9, ingatan mo ang iyong dila. Guys, kaya may numbering guys. Ito nga yung 30 mga kawikaan. So hanggang 30 yan. So number 9, verse 9, Kawikaan chapter 23 verse 9, ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang, hindi nila maunawaan kahit gaano kaganda ang sabihin mo. Number 10. Malilito tuloy nito yung kasi tapos yung verses. Hindi ba kayo malilito nito guys? May numbering ng kawikaan tapos yung verses pareho din ng number. Kayo na lang sabayan mo na lang siguro ako ng basa guys para maintindihan niyo yung binabasa ko dito. So number 10, kawikaan, tapos kawikaan chapter 23 verse 10 naman. Huwag mong babaguhin ang hangganang matagal nang nakalagay, ni sasakupin ang lupa ng mga ulila. Verse 11, sapagkat ang tagapagtanggol nila ay makapangyarihan at siya ang iyong makakalaban. Number 11, verse 12, huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Number 12, verse 13, disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Verse 14, inililigtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. Number 13, verse 15, anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Si Daddy Boy, yung hindi mo, sabayan mo na lang ako. Hindi yan malilito kasi kaharap din niya Bible yung asawa ko ba, nagsasabayan sa akin pagbasa So, maiintindihan niyo yung sinasabi ko pag sinabayan niyo ako ng basa. Okay, ulitin ko yung number 12. Kawikaan chapter 23 verse 13 naman siya dito. Disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Verse 14, inililigtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. Number 13, verse 15, anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Verse 16, makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Number 14, verse 17, huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip si Yahweh ay laging igalang at sundin. Verse 18, kung magkagayon, ay gaganda iyong kinabukasan. Number 15,
Verse 19, anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Verse 20, huwag kang makikisama sa mga lasinggo at sa masiba sa pagkain. Ano ba yan? O yun, huwag daw makikisama sa mga lasinggo. At saka, yung masiba sa pagkain guys is matakaw. Matakaw sa pagkain, masiba sa pagkain. Naman dito nakalagay. Verse 21, pagkat sila ay masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Talaga? Kaya wag na maging lasinggo at wag na rin wag daw makikisama sa mga lasinggo. Ano lang naman to guys, mga kawikaan, mga advices ito. Kung susundin nyo, edi salamat. Kung hindi naman, salamat. Parang ganun. Pero nakasulat kasi dito sa Bible. Number 16. Verse 22, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya matanda na. Verse 23, hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa, pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Verse 24, ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan, ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Verse 25, sikapin mong ikaw ay maging magkarapat-dapat, ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Number 17, Kawikaan number 17, Kawikaan chapter 23 verse 26, anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Verse 27, ang masasamang babae at di tapat na asawa ay mapanganib na patibong, tiyak na mamamatay ang mahulog doon. Verse 28, siya ay laging nakaabang tulad ng magnanakaw at sinumang maakit niya ay natututong magtaksil. Number 18, Kawikaan chapter 23 verse 29, sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman at sino ang may matang pinamumulahan? Verse 30, sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalango sa masarap na inumin? Verse 31, huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam. Verse 32, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Verse 33, ito yung hangover guys. Yan pala yung pakiramdam ng hangover. Verse 32, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Verse 33, kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Verse 34, ang makakatulad mo'y nasa gitna na ng dagat at hinahampas ng malaking alon, pasuray-suray kang maglalakad. Verse 35, at sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay, mabulagta man ako, ayos lang iyan, pagbangon ko, iinom muli ako. Ay, drink moderately ka, huwag magpakalasing. Di ba nga laging nakalagay dyan sa alak, drink moderately. Kantam-taman lang guys, yung kaya nyo lang. Huwag masyadong magpakalasing. Nangaral lang hindi umiinom. Hindi, nababasa natin para daw tinuklaw ng ahas pag kinaumagahan. So yung, di ba lagi silang may hangover pagka nalasing. So yun pala yung pakiramdam. Number 19, nandito na tayo sa Kawikaan chapter 24 verse 1. Huwag mong kainggitan ang mga makasalanan ni sa kanila'y makipagkaibigan. Verse 2, ang nasa isip nila'y laging kaguluhan at ang dila nila'y puno ng kasinungalingan. Number 20 verse 3, sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay at ito'y naitatag dahil sa kaunawaan. Verse 4, ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. Kawikaan chapter 24 verse 5, number 21 na. Number 21 na ng mga 30 mga kawikaan siya. Number 21, Kawikaan chapter 24 verse 5. Ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan at ang kaalaman ay kapangyarihan. Verse 6. Ang digma ay naipagtatagumpay dahil sa mahusay na pagpaplano, sapagkat ang tagumpay ay bunga ng mabuting payo.
Number 22, verse 7, ang malalim na kasabihan ay di mauunawaan ng mangmang, wala itong masasabi sa mahalagang usapan. Number 23, verse 8, ang mahilig sa paggawa ng masama ay itinatawag na puno ng kasamaan. Verse 9, anumang pakanan ang masama ay kasalanan at kinamumuhian ng tao ang nanunuya sa kapwa. Huwag tayo masyadong yumuko guys at kumikirot na yung ulo ko. Number 24, Kawikaan chapter 24 verse 10, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan ay nangangahulugan ng ikaw ay mahina. Number 25, Kawikaan chapter 24 verse 11, tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamamatay ng walang katarungan. Verse 12, kapag sinabi mong wala akong pakialam sa taong iyan, ito'y hindi maikaila sa Diyos at na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo, pagbabayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito. Para talagang pag iniisip mo si Father God na napaka-powerful, pero bilyon-bilyon tayo dito sa mundo, tapos lahat ng na sa puso natin alam niya. Diba? Sobrang makapangyarihan talaga. Number 26, Kawikaan chapter 24 verse 13, anak, uminom ka ng pulot-pukyutan. Verse 13 guys. Kawikaan chapter 24 verse 13. Number 26 yan. Anak, uminom ka ng pulot-pukyutan at ito'y makakabuti sa iyo kung ang pulot-pukyutan ay masarap sa panlasa. Verse 14, ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa, kaya hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Kawikaan chapter 24, verse 15, number 27. Ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan, ni gagawa ng dahas ang kanyang tinitirhan. Verse 16, sapagkat siya ay makakatay muli, mabuwal man ng 7 ulit, ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Number 28, verse 17, huwag mong ikagalak ang pagbagsak na iyong kaaway, ni ang kanyang kapahamakan. Verse 18, kapag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh, at sila'y hindi na niya paparusahan. Number 29, Kawikaan chapter 24, verse 19, huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama, nito tulad sa kanilang mga gawa. Verse 20, ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Number 30, verse 21, anak, igalang at sundin mo si Yahweh, gayon din ang hari, huwag mong susuwayin ang sinuman sa kanila. Verse 20, sapagkat bigla na lang kayong mapapahamak, hindi ka ba natatakot sa pinsalang magagawa nila sa iyo? Mga karagdagang kawikaan. Tapos na pala yung guys, Kawikaan number 30 hanggang verse 21 lang siya. Anak, igalang at sundin mo si Yahweh, gayon din ang hari. Huwag mo susuwayin ang sinuman sa kanila. Verse 22, sapagkat bigla na lang kayo mapapahamak, hindi ka ba natatakot sa pinsalang magagawa nila sa iyo? Mga karagdagang kawikaan. Kawikaan chapter 24 verse 23, narito pa ang ilang mahalagang kawikaan, hindi dapat magtangi sa pagpapairal ng katarungan. Verse 24, ang hukom na nagpapawalang sala ay sa may kasalanan ay itinatagwilang tao at isinusumpa ng bayan. Verse 25, ang nagpaparusa sa masama ay mapapabuti at pagpapalain. Verse 26, ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Verse 27, ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Verse 28, huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa ng walang sapat na dahilan ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Yung mga false testimonies guys, bawal yan. Kawikaan chapter 24 verse 28, ulitin ko, huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa ng walang sapat na dahilan ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Verse 29, huwag mong sasabihin, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti. Verse 30, napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang.
Verse 31, ito'y puno ng matinik na damo at gumuho na ang bakod nito. Verse 32, ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha akong magandang aral. Verse 33, kaunting tulog. Kawikaan chapter 24 verse 33 guys. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghahalukip-kip. Verse 34, samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Bukas na itong chapter 25 guys. Bye everyone. God bless.